Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Umabot sa 78.7 bilyong dolyar ang antas ng Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas sa katapusan ng Setyembre taong 2023, bahagyang bumaba ito mula sa nakaraang buwan na nasa 79.6 na bilyong dolyar. Ang nasabing GIR ng bansa ay nagbibigay ng matibay na external liquidity buffer na katumbas ng 7.3 na buwang halaga ng mga import at 5.7 na beses ang halaga sa short-term external debt ng bansa batay sa original maturity. Ang pagbaba na ito ay pangunahing dulot ng pagbabayad ng national government ng foreign debts at ang pagbaba ng halaga ng gold holdings ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP dahil sa pagbaba ng presyo nito sa pangdaigdigang merkado. Kasabay din ito ang pagbaba ng net international reserves ng Pilipinas sa 78.7 bilyong dolyar noong Setyembre mula sa August level na 79.5 bilyong dolyar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na hindi tataas ang presyo ng bigas hanggang sa unang bahagi ng taong 2024. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na nakikita ng gobyerno ang matatag na supply ng bigas kasunod ng panahon ng pag-aani at sa inaasahang pagdating ng mga inangkat na bigas mula sa ibang bansa. Ayon kay De Mesa, nasa mahigit 271,000 metriko tonelada ang karagdagang supply ng bigas ang inaasahang darating sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Posible din anya na pumalo sa 77 araw ngayong buwan ng Oktubre at sa buwan ng Nobyembre ang national inventory stocks at aabot naman ng 74 na araw sa katapusan ng pag-aani. Subalit nakikita naman ng DA na posibleng tumaas ang presyo ng itlog sa katapusan ng taon dahil sa malakas na demanda nito pagdating ng panahon ng Christmas season. Ayon kay De Mesa, 40% ng produksyon ng itlog ay ginagamit ng mga industrial users, mga gumagawa ng tinapay, cakes, sa hotel at restaurants at 60% naman sa mga household users. Sinabi ng kalihim na magtataas ang presyo ng itlog, subalit stable pa naman ang supply natin kaya't hindi inaasahan na sobrang taas ang idadagdag sa presyo nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang 2 piso hanggang 3 piso ang maaaring ibaba sa halaga ng mga produktong petrolyo na ipapatupad ng mga oil players itong linggo sa bansa. Base sa datos mula sa Means of Platts Singapore o MOPS, ang basihan ng presyo ng petrolyo ng Pilipinas, tiniyak ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na magkakaroon ng rollback sa 3 produktong petrolyo. Bababa ang presyo ng gasolina ng 3 piso at 5 sentimo kada litro nito, ang diesel 2 piso at 45 sentimo kada litro, habang ang kerosene ay 3 piso ang ibababa nito kada litro. Sinabi ni Romero na ang rollback ay dulot ng pangamba ng mga international oil players sa mas mataas na interest rates na maaring magpababa pa sa demanda sa petrolyo. Dagdag pa dito ang mas malakas na halaga ng dolyares na nagtutulak sa humina naman na pinansyal ng ibang bansa at apektado rin ang demand.
Inaasahan na magiging malaking tulong ito sa mga motorista, lalo na ang mga pampublikong sasakyan na matagal nang umaaray sa taas ng presyo ng diesel. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.